Treasure hunting weekend. Nagka-flat tire kami mga katiyats. Habang maagang pupunta ngayon sa site ng ating kaibigan na ating i-scan at i-detect ang kanyang site. Okay, tabang nagpagawa kami ng flat tire ay nagkakapi muna at patingin-tingin muna ako sa likod ng tindahan. Napakaganda ang view dito. Kitang-kita yung mainit lake kung saan napakaraming tilapia, pichanga at iba't iba pang freshwater na mga isda. Itong magagandang view na ma-encounter natin sa treasure hunting kapag maagang umaga ay wala pa gaanong usok at sasakyan ang daan, kaya mapapansin mo talaga ang magandang tanawin, plus oxygen for our lungs. Maraming oxygen sa madaling araw sa umaga, kaya karamihan ng nagja-jogging ay early morning kasi yan na oras nag-release ng oxygen ang mga kahoy, which is good for our lungs. Okay, so narito na kami sa site ni Katiets. Isang creek ito na medyo malaking creek at napakaraming mga bato na ang lalaki. At meron siyang confirm dito na old Nara tree. Kung may laman, kasi ito daw ay hinahanap ng mga treasure hunters, at meron ding hapon na nagawi sa lugar at hinahanap ang Nara tree. Pero matagal na daw yun, mga 20 years ago nang pinaghanap ang Nara tree na yan. Kaya pwedeng merong laman ang Nara tree, kaya namatay na siya. Ngayon ang kahoy na yan, dead old tree na siya, kasi baka nakaupo lang yan sa concrete box ng pressure, kaya namamatay siya. Okay, so unang gawin ko habang prepare ng almusal ang ating kaibigan, unang gawin ko ay ikutin ko muna, survey ko muna ang buong creek. Baka meron tayong makitang mga marka for treasures na mga legit. Karamihan ng mga makita niyong signs sa creek, karamihan yan ay mga butas. Kaya careful kayo sa pagtingin ng mga butas, kasi may maraming butas na nature lamang, gawa ng kalikasan. At meron ding butas sa mga bato na man-made. At paano ba yan titingnan kung man-made o natural? Okay, ang mga butas na nakatagilid sa gilid ng bato, yan ang karamihan yan ay man-made, lalo na kapag magaspang ang paggagawa. Pero kapag nasa ibabaw ng bato ang butas at smooth at napaka-kinis ang paggagawa ng butas, pwedeng natural marker lang, gawa ng tulo ng ulan. Yung tubig na dumadaloy sa mga sanga ng kahoy, yung ulan na pumapatak galing sa sanga ng kahoy na mataas, yun ang bumubutas sa mga bato, at hindi yung ulan na galing sa langit. Kaya nagkaroon tayo ng mga butas sa bato, dahil yan sa palaging pagpatak ng ulan sa matataas na mga sanga ng kahoy. Okay, so ito madulas, sisira agad tong sapatos ko dito. Wala tayong pambili ngayon ng sapatos. Gandang klaseng sapatos na gagamitin nyo sa bundok mga kati, at sa yung parang combat shoes, yung outdoors na malalaki ang spike. Huwag kayong magsuot ng pang basketball na kagaya ng suot ko. Masisira yan kahit original. Kita nyo naman yung rough terrain, may slide ka pa, may putik, may tubig, may bato, matutulis na bato, kaya sirang-sira talaga ang mga sapatos. Isa na lang ang sapatos ko ngayon, dahil sa treasure hunting lahat ay sira.
Okay, so ito malapad na ba to? Panas, palanas, or dapanas. Mamaya atin yan i-detect gamit ng ating detector. Ito na yung sinasabi kong libre. The best thing in life is free. Wala yung marka diri sir, wala. Ang pinaka-the best na mga Wala yung marka diri. pangyayari sa buhay ay yung mga libre lamang. Katulad ng hangin, ng tubig diyan, libre yan. Kaya atin i-appreciate ang bigay ng kalikasan, courtesy of our Lord. Kasi libre yan. Pero hindi natin yan tinitingnan na giveaway ng Lord kasi nandyan palagi. Pero pag nawawala yung mga creek na yan, nawawala ang tubig, diyan natin maalaala na meron palang gumagawa ng lahat ng bagay. Wala ka na magkwanda, survey. Okay, may napansin ako dito, frog-like Kayo. marker. Yung parang palaka, ayan oh. Diyan nakakuha yung sa ganyang klase na itsurang bato nakakuha ang kakilala kong matandang treasure hunter. Mga diamonds nakalagay sa parang garapon na bronze. Binaon sa puwitan ng ganyan. Sa mga puwit ng ganyan, karamihan nakalagay mga giveaways. Ay hindi giveaways lang yun, kundi individual soldiers gold or soccer deposit, maliliit lang pero may halaga. So kaya nito, dalawa lang ang pagkukaya natin, ang harap Tubangan. at ang puwitan nito. Okay, kaya lang ito daw ay hindi nasakop ng lupa ng ating katiyat sa ano na to, kadikit na lupa. Ayan no, parang frog nga siya. Wala nga lang mga paa, pero walang mawawala kung hukayin ang puwitan yan. Lalim 2 meters lang sa mga ganyan. Tested na yan ganyang mga bato nasa puwitan instead na harap. At sa puwitan nito 5 meters away ay ito, 3 bato na nakatipon dyan. Ayan, 3 sa puwitan niya ng palaka. Ayan o. Sigurado na mo. Kaya pwedeng nandyan rin Dapit. dahil 3 bato yan, 5 meters away. Okay, napakaganda ng lugar na ito. Maglusod sila pag lubong dito. Kaya binisita natin para maano natin, clarify confirm natin ang ibang mga bato dyan kung may laman mamaya. So sa part 2 ng video na ito, isusunod ko kaagad pag-upload ay ang pag-detect namin using Minelab detectors ang lahat ng malalaking bato diyan sa sapa. Kasi karamihan sacred deposit nilalagay namin sa loob ng mga bato at pwedeng meron dito. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, kami muna ay mag-almusal, napakagutom na. I'll see you on our next episode. Paalam, God bless.